Hello, good morning family. Alas 3 na. Pag-aralan po natin Galatia 2:15 hanggang 21. Pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Basahin na po natin. Kami nga'y ipinanganak na Hudyo at hindi makasalanang hintil. Gayunman alam naming ang tao'y pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. So malinaw po na sinasabi rito, yung kautusan kasi, yung 10 utos ng Diyos, di ba? Yung ibinigay kay Moises na 10 utos, yun ang kautusan. Ngunit kung sa pagsisikap namin mapawawalang sala sa pamamagitan ni Kristo, ay matagpuan kaming makasalanan pa, nangangahulugang bang si Kristo ay tagapagtaguyod ng kasalanan? Hinding-hindi. Ngunit kung itinayo kong muli ang winasak ko na, ipinapakita kong makasalanan nga ako. Ako'y namatay na sa kautusan, sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na sa aking kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin. At naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko nga tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos kung ang tao'y mapawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan. Walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. So, maliwanag dito na binibigyan din dito ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sinasabi, kung sa paggawa lang ng kautusan o pagsunod sa kautusan, tayo ay binibigyan ng buhay na walang hanggan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. At sinasabi rin dito na mas matimbang ang pananampalataya kaysa sa pagsunod sa kautusan. So, saka na natin pag-aaralan yan ng maayos. Dahil nga sinasabi na kahit anumang sabihin natin, hindi nyo maunawaan yun. Dahil sa mga sanggol pa kayo.